Pasko paksiw, Pasko paksiw, Pasko paksiw, Pasko paksiw, Pasko. Hey, I'm back mga papi! Welcome to Cooking ng Ama Mo. And hindi na nga tayo magpapatumpik-tumpik. Today, in this video, tuturuan ko kayo magluto ng paksiw na isda. Alam niyo mga papi, itong paksiw na isda, napakasarap nitong pansabay sa garlic rice. At kung meron kayong gulay, for example, pakbet o kaya munggo, napakasarap isabay nito dun sa mga gulay na yun. And higit sa lahat, napakadaling lutuin nito. And today, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung paksiw na isda. And ano nga ba yung mga sangkap na kailangan natin para mabuo itong paksiw na isda natin? Siyempre, ang unang-una, kailangan natin ay yung isda, siyempre. Ang napili kong isda para dito sa paksiw natin, mga paps, is itong maya-maya. Dahil na-discover ko, itong maya-maya, isa sa pinakamasarap na isda para ipaksiw. So, medyo mahal nga lang siya. So, kung hindi kayo makakita ng maya-maya sa palengke, pwede naman kayong pumili ng ibang alternative na fish like galunggong, or maybe tulingan, pwede rin ipaksiw yun. Or hasa-hasa, pero ako, gusto ko talaga pagpaksiw, maya-maya. The best to, mga paps. And of course, hindi mabubuo yung paksiw natin kung walang suka. So, main ingredients yan. Wala namang paksiw na walang suka. So, suka, kailangan natin yan. Of course, kailangan natin ng luya or ginger. So, dudurugin lang natin yan later on. Kailangan rin natin ng garlic or bawang. At para ma-intensify yung flavor ng garlic, kailangan rin natin ng garlic powder. Paminta, of course. Asin. And mantika. So ako ginagamit ko canola oil. And yung first step na gagawin natin, syempre, is hiwain natin tong bawang natin. After natin hiwain yung bawang natin, sunod natin yung luya. Yung iba, pinipit-pit nila to, pero ako, ang ginagawa ko, hinihiwa ko lang siya talaga sa maliliit eh. So pagkatapos natin gawin yun, paghahalu-haluin lang natin yung isda. Nugasan ko na yan. Yung paminta. Yung asin. Garlic powder. Yung ginayat natin na garlic at saka itong luya. And then syempre yung suka natin. Ang ginagawa ko rito siguro mga 1 kalahating shot glass na suka. Tapos noon, lalagyan ko lang ng mantika. Okay, tapos yan, isasalang na lang natin yan hanggang sa maluto yung isda mo or yung maya-maya. At isasalang na nga natin yan. Lalagyan lang natin ng takip. Tapos mabilis na salangan lang to mga paps. Siguro mga 10 to 15 minutes na salangan. Gawin nyo lang sa number 3 yung induction cooker nyo.
Hihintayin lang natin siyang kumulo, tapos ibabaliktad na natin ng konti, tapos tinan natin actually mga 15 to 20 minutes siguro nasa laman. So madali lang siyang lutuin mga paps. At syempre dahil kumukulo na siya, pwede na natin tanggalin yung takip. So bababayaan natin siyang maluto for 15 to 20 minutes, and after that, hahanguin na natin siya, and then pwede na natin siyang i-serve. And amoy na natin ng suka. Baliktarin natin yung isda para sure na pareho silang naluto, both sides. Sira na yung balat. Wala na kasi yung pan ko kailangan na ako magpalit. Yung Teflon, bakbak na. Soon, I will replace you. Pero yan, papastayin pa natin yan for another 10 minutes siguro hanggang sa maluto siya. So itong paksiw na to, hindi ko agad-agad kakainin to. So palalamigin ko lang muna yan, tapos ilalagay ko siya sa ref. Tapos papastayin ko siya sa ref ng mga 24 to 48 hours bago ko iluluto ulit, iinit, tsaka ko kakainin with sinangag. Kasi pagka na-ref mo siya, tapos ininit mo siya ulit, mas masarap siya mas malasa. So ayun nga, ganun lang kasimple magluto ng paksiw. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko muna siya kakainin, agad ilalagay ko muna siya sa ref, mga 24 hours. So kakainin ko siya bukas or day after tomorrow, isasabay ko siya sa sinangag. So nakatapos na naman tayo ng isang vlog today. So para dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe and mag-comment kayo kung meron kayong gustong lutuin ko. I-comment nyo lang sa baba, and then para malaman ko, para subukan ko kung kaya kong gawin. So hanggang dito na lang muna siguro yung vlog ko. Peace, love, good times, spread the love, baby!